Paano ba nakikilala ang isang bayani? Ang pagkabayani ba ay nasusukat base sa paraan kung paano siya nabuhay o kung paano siya pumanaw? Kung gayon, paano kung natapos ang kanyang buhay sa kamay ng mga taong kanyang dapat pinagdilingkuran? Kontrobersyal at masalimuot ang huling mga linggo sa buhay ng ama ng katipunan, ang kataas-taasang Pangulo o Presidente Supremo, Andres Bonifacio, sa lalawigan ng Cavite. Samahan niyo ako, si Wald Santos, na sariwain ng mga mapapait na alaala na nakatatak sa ating kasaysayan sa pagbisita sa mga lugar na ito. Matapos mabigo sa kanyang pamamagitan sa lumalalang alitan ng mga pangkat na Magdalo at Magdiwang, pati na rin ang naging kontrobersyal na kombensyon sa Tejeros. Idineklara ni Bonifacio na walang pisa ang naging halalan at tumipat siya at ang kanyang mga taga-suporta sa bayan ng Naik. Sa puntong ito, may ilang kumilala na sa pagpapalit ng liderato ng revolusyon sa panig ng bagong halal na si General Emilio Aguinaldo at mayroon pa rin ilang kumikilala pa rin sa liderato ni Bonifacio. Gayunpaman, sa kasasyenda ng Naik, kanilang ipinagtibay ang di pagkilala sa nabuong bagong pamahalaan sa pamamagitan ng kasunduang militar ng Naik noong April 18, 1897. Ang gusali kung saan ito naganap ay naroon pa rin bilang paaralan ng bayan, ngunit ang aming nabuti nito ay kinukumpuni na ang bubong nito na ayon sa mga taga roon ay siyang bubong pa nito simula noong panahon pa ng mga Hapon. Mula Naik, lumipat si Bonifacio at ang kanyang mga kasama sa bayan ng Indang. Ngunit di sila nabigyan ng pagkain ng mga taga roon dahil na rin sa iba't ibang paninira ang kanyang natanggap. Kumalat ang ilang sabi-sabi na pakawala di umuna siya ng mga praile o di kay ninakaw niya ang pondo ng katipunan. Sa puntong ito, lumalabas na hindi na siya gusto ng mga taga Cavite kaya naghahanda na siyang umalis sa lalawigang ito at magpunta ng Batangas o di kaya sa Morong o Rizal. Pansamantala silang lumipat at nagkampo sa Halang at kalaunan ay lumipat sa lugar na tinatawag na Limbon. Sa aming pagmamaneho patungo sa Bonifacio Shrine sa Limbon, napansin namin ang mga taas-baba, paghewang-gewang na kalsada patungo sa tila liblib na lugar. Masasabing taktikal ang pwestong ito. Mataas ang pwesto ng Bonifacio Shrine dito at overlooking sa kabilang pampang ng ilog. Ayon sa aming nakausap na caretaker, ay may kuweba pang araw rito noon. Sa aming pagdating sa Bonifacio Shrine sa Limbon, ginawang kaakit-akit ang dambanang ito at mayroon ring historical marker ng NHCP na siyang kumikilala sa kahalagahan ng lugar na ito sa kasaysayan ng ating bansa kahit ba masalimuot ang nangyari dito. Naging saksi sa kasaysayan itong lugar na ito pagkat noong huling mga araw ng Abril 1897, matapos makatanggap ng mga aligasyong pinapasunog ni Bonifacio ang ilang mga kabahayan at mga aning bigas at iniutos rin ang pagsasawasak ng simbahan ng Indang, pinadala ni General Emilio Aguinaldo sila Coronel Agapito Bonzon at Jose Ignacio Pawa upang dakpin ang Supremo. Sa pagdating ng grupo nila Bonzon at Pawa ay pinakain sila ng almusal nila Andres Bonifacio. Binigyan pa nga sila ng pabaong sigarilyo. Habang papaalis ay may kakaiba silang pinagawa. Pinaharangan nila ang pangunahing daanan papunta sa kampo nila Bonifacio at minanmanan ang mga naroon. Kinabukasan, nang walang pag-aatubili, sinugod nila ang pwesto ni Bonifacio at binaril ang mga bantay roon. Imbis na gumanti ay sinubukan pang pigilin ni Andres Bonifacio ang mga naglalabang sundalong kapwang mga Tagalog o Pilipino. Ngunit dito pinansin ni naman. Nasugatan ng kanyang kapatid na si Procopio at nakatamo siya mismo ng tama ng bala sa braso at saksak sa liig. Ayon sa ilang mga tala, pinagsamantalahan pa di umano ni Coronel Bonzon ang lakambini ng katipunan na si Gregorio de Jesus na siyang asawa ng Supremo. Sa kasalukuyang panahon, hindi halatang may masamang kabanata ng kasaysayan na nangyari sa lugar na ito. 2 bahay ang dati nakatayo raw rito bago nabili ng LGU ng Indang ang lupa kung saan ngayon matatagpuan ang shrine.
May mga mahalagang impormasyon rin tungkol sa Katipunan kaya't maaaring ipasya ng mga bata rito upang mas matuto ng kasaysayan. Matapos madakip ang magkapatid na Bonifacio sa Limbon, ay panandali ang ipiniit silang magkapatid sa gusali ng munisipyo ng Bayan ng Indang. Mula sa puntong ito, halos hindi na iniwan ng Lakambini ang Supremo at inalagaan ito. Sa kabila ng sitwasyong ito, di umano tinangkang muling pagsamantalahan ni Coronel Bonzon ang Lakambini. Ipiniit rin na magkapatid sa Casa Hacienda de Naik sa parehong lugar kung saan nila tinutulan ang pamahalaang mapaghimagsik ni Aguinaldo. Ikunulong sila sa ilalim ng hagdan, isang madilim na lugar sa loob ng 3 araw at pinakain lamang ng 2 beses. Ng pagkain, kung di man panis, ay tira-tira lamang. Di nagtagal ay inilipat muli sila Andres at Procopio Bonifacio, ngayon naman ay sa bayan ng Maragondon. Doon, inilitis sila sa isang huwad na hukuman at noong May 6, 1897 ay napatunayang nagkasala ng pagtataksil sa bayan. Noong May 10, 1897, inutusan si Coronel Lazaro Macapagal at ang 4 pang sundalo na dalhin ang sugatan at nangihinang magkapatid na Andres at Procopio Bonifacio sa Bundok Tala sa Maragondon. Binigyan sila ng isang liham na doon lang nila dapat basahin. Di pa man nakakarating ng Bundok Tala, nakiusap ang Supremo at nagtanong kung saan ba sila dadalhin ng mga sundalo. Di rin alam ni Macapagal kung ano ang kahihinatnan ng magkapatid, kaya't nakumbinsi na rin siyang basahin ang liham na naglalaman ng sintensya. Parusang kamatayan. Unang binaril si Procopio Bonifacio na mas malakas pa kaysa sa Supremo. Samantalang magkaiba naman ang mga sinasabi sa naging kamatayan ni May Pag-asa, ang taguring kay Bonifacio sa Katipunan. Ayon kay Macapagal ay binaril rin raw nila ang Supremo matapos nitong subukang magmakaawa at tumakas. Ayon naman sa isang sundalong si Guillermo Masangkay ay pinagtataga raw si Bonifacio. Masasabing alay nito sa sikat na tulang pambata, Andres Bonifacio, atapang atao, apo tulapaa, di atakbo. Pinuntahan namin ang lugar kung saan sinasabing pinatay at inilibing ang Supremo. Nagtungo kami sa bundok Nagpatong sa Maragondon. Dala-dala ang aming sasakyan, tumigil kami sa isang parte malapit sa isang sangay ng ilog ng Maragondon. Sa nasabing ilog, may nakita rin kaming ilang mga tulya. Marami kaming naabutang nagpapahinga at naliligo rito, kabilang na ang ilang mga batang taga-baryo Pinagsanghan. Libre lang kasi ang pamamasyal at pagdigo rito. Matapos pumahinga ng panandalian, nagsimula na ang aming 10 minutong paglalakad patungo sa aming destinasyon. Bako-bako ang kalsada at punong-puno ng madudulas na bato, kaya't iba yung pag-iingat ang kinakailangan kung kayo'y magdadala talaga ng sasakyan. Pumasok kami sa isang gate at pinagsulat ang aming mga pangalan pagkat ang shrine ay nasa loob ng isang private property. Ayon sa gwardiya na aming nakausap, nasa 8 hektaryang lupain raw ang dinonate ng may-ari para sa shrine. Sa aming 10 minutong paglalakad, o mahigit pa ata 10, narelax kami sa piling ng inang kalikasan. Marami kaming nakitang nagtataasang puno at iba't ibang mga halaman at bulaklak. Sa gitna ng aming paglalakbay, narating rin namin ang isang sementadong kalsada at doon ay mas naging maayos na ang aming paglalakbay papunta sa Bonifacio Shrine. Kami naging maingat sa aming paglalakad sapagkat mayroong mga lugar sa mga kalsada na mayroong dumi ng kabayo. Sa aming pagbisita sa shrine, naabutan namin ang photographer ng Manila Times na si Sir Mike Alquinto. Ipinasa niya sa amin ang kwento at usapan niya ng caretaker ng shrine na hindi kamo nababayaran ng maayos at umaasa lamang sa donasyon. Gayunpaman, hindi ito naging hadlang upang maging malinis at maayos ang shrine. Meron pang bagong basilisk na ikinabit dito. Ang shrine na itong sinasabing po kung saan pinatay si Bonifacio at nahukay ang kanyang mga labi. Noong 1918, hinukay ang sinasabing mga buto di umano ni Bonifacio sa pangunguna ni Guillermo Masangkay. Maraming nagduda kung ito nga ba ang tunay na buto ng Supremo o di kaya ng kanyang kapatid. Sa ngayon wala ng mga ito at sinasabing nawasak ng ikalawang digmaang pandaigdig. Going back sa Bonifacio Shrine sa Mount Nagpatong,
Halo-halong emosyon ang aking naramdaman roon. Merong emosyon ng lungkot, panghinayang, kahihiyan. Dahil na rin sa mapait na katotohanan na kapwa Pilipino ang pumatay sa Supremo. Kita rin sa kapaligiran ng lugar na ito na patuloy nating sinisira ang ating bansa sa ibang mga paraan. May pag-asa pa nga ba ang bansang ito? Namatay rin ba sa mga kabundukan ng Maragondon ang isang magandang hinaharap na puno ng pag-asa para sa ating bansa kasama ng Supremo ni May Pag-asa ni Andres Bonifacio? Naway hindi natin hayaang masayang ang mga sakripisyo ng ama ng Katipunan. Ito si Wald Santos, kasama nyo sa biyahe ng buhay, pati na rin sa pagtuklas at paghahanap ng bakas ng nakaraan sa mga lugar ng kadakilaan, pati na rin ng kadustahan.